Ganito po yun, no? Sa atin po, meron pong giftedness and talent. And then yung tinatawag na provision na inilipat po sa atin o probably yung mga iba sa atin, ngayon pa lang talaga natututong mag-umpisa, mag-aral patungkol doon sa principles of the kingdom. Okay, yung principles of the kingdom has something to do with the development of our persona in Christ Jesus. Okay, yung lahat ng mga persona natin, yung personality natin in Christ Jesus na yan. Kaya maraming mga tinatawag na katuruan ng Panginoon sa atin para may align yung kaisipan natin concerning doon sa pag-angat sa buhay natin. Ngayon, halimbawa, nakikita po natin sa ngayon, yung mga iba, bago-bago pa lang, pero bakit ang bilis mag-receive, ang bilis ma-promote, no? Yung iba naman, medyo may katagalan, pero hanggang ngayon, hindi mo pa nakikita nag-abound dun sa prosperity, no? Yung mga pinapaniwalaan nila, wala pa, yung mga bagay na ganito nangyari. So, ang tendency noon, may tendency magkaroon ka ng envy, magkaroon ka ng jealousy, no? Bakit ganito? Tapos, may mga temptation dyan, yung temptation ng parang gagawin natin, magkakaroon tayo ng entertain tayo ng mga schemes, mag-entertain tayo ng mga iba't ibang mga klaseng pag-iisip na kamukha ng mga pag-iisip ng mga taong nandun sa mundo, nandyan sa mundo, na sooner or later, maglilid din po yun doon sa tinatawag na corruption because of the things that are going on na hindi naman ayon doon sa kalooban ng Diyos. Amen? Halimbawa, sa mga kabataan, may asawa na, yung iba nagnanasa kagad, karoon ng negosyo, and kuminsan, walang experience. No? Walang experience, pero gusto magnegosyo. Okay? Wala ka pang experience, gusto mo, CEO ka na kagad. Wala pong ganun. Hello? Wala pong ganun. Kailangan dumaan. Kaya nga, minsan ang ministry, kung bakit ang ministry sa loob ng church, train ka muna ni God eh. I-train ka, kung minsan, sasabihin na, linisin mo muna yan, mag-provide ka ng ganito, ganyan, ayusin mo itong ganito, ayusin mo yan. Tapos meron talagang nagko-command sa iyo, meron talagang nagdi-disciple sa iyo, meron talagang nagtuturo sa iyo, meron nagbibigay ng instruction sa iyo. And then pag natuto ka, dun sa bagay na yun, nakikita ni God yun. At the same time, meron kang mga bagay na natututunan, kumisan di mo natutunan sa loob ng bahay. Amen? Hindi mo natutunan sa loob ng bahay. Tapos kumisan papadala si God ng mga tao na tutulong sa iyo. Pero dapat talaga ang mangyari, maging patient po tayo, maging endurance po tayo dun sa bagay na yun. Kasi yung iba, hindi na establish kasi parang mga grasshopper, alam mo yun, grasshopper sa church, no? Church hopper, tapos work hopper, no? Yung places na kung saan sila ilinalagay ni God for what we call the proving of themselves. Ang nangyari, hindi sila tumatagal, kaya hindi na-establish yung tinatawag na faithfulness. Saan pa yung nag-uumpisa yung blessing? Sabi ng Panginoon, God is going to bless those who are faithful. If you are faithful in small things, then you can be entrusted with bigger things. Ano po? Marami pong mga ganyan kasi kahit yung mga kabataan, bibigyan ng trabaho, tapos konting panahon lang doon sa trabaho nila. Hindi ako kasi turo ni pastor, kailangan entrepreneur ka, kailangan meron ka sariling negosyo. May process po yun. Kahit kami yung pinagdaanan namin, ang haba po ng process nun bago po kami nakarating dito, years and years of experience. Error. Okay? Bankruptcy. Working day and night, overtime, hard work, heartbreak, trauma, affliction, suffering, persecution, fighting, offense. Kumisan po kasi pagka nagtuturo yung kala natin, ganun lang. Kaya kumisan, halimbawa, okay ka na, nabigyan ka na ng opportunity para mag-grow ka. Tapos bigla,
parang kulang ako. Kulang pa yung binibigay ni ganito, kulang pa yung binibigay, kulang pa yung sweldo ko, kulang pa yung... Kasi masyado kang maraming gusto doon sa mismong bagay na kung saan gusto ka maging tapat ng Diyos, nag-i-exceed ka masyado ka nag-overthink, nag-over-imagine, okay? Lumalabas ka doon sa tinatawag na confinement ng Panginoon muna, doon sa mga bagay na yon na ginagamit niya para doon sa gestation period mo, doon sa kukul mo. Okay, meron mga bagay doon na talagang ginigiling ka ng ginigiling, meron na nananalangin sa inyo, kaya nga meron kapastoran no? Ay, katulad nga ng sabi ng Panginoon kay Peter, Peter, kung di kita pinanalangin, giniling ka na ni Satanas. Bakit? Kasi nga, sobra kung minsan tayo, no? Yung gusto natin, agad-agad. Pag hindi nangyari, tapos taas ng tama natin, no? Taas ng tama mo. Ngayon, pagkatapos dun sa pag bumaba na yung emosyon mo, hindi ka established dun sa Word of God, ano mangyari? Nadi-depress ka. Hello, na-stress ka. Kasi doon nga, nagkakaroon ka ng hindi pantay, parang mas marami akong ginagawa, pero sila, ganito ng ganito. No, naipon na yun tumambak na Yung, gaya kami, nagre-rip na lang kami ngayon. Yung mga anak ko, nagre-rip na lang. Doon sa trabaho na ginagawa namin. Doon sa faith, na kung paano namin in-exercise yun. Araw-araw yun. Amen? Hello? Ngayon ito po, para hindi ka ma-engage, establish mo muna yung sarili mo, personal, establish mo yung sarili mo. At yung magjo-join sa iyo, kahit doon sa pamilya mo, okay? I-incorporate mo doon sa mismo ginagalawan mo. Mismo sa household. Okay, hindi naman pwede sikat ka sa labas pagdating mo doon sa bahay, yung bahay mo magulo. Diba, yung relationship mo magulo, hindi kayo nakakaroon ng agreement, ang gulo-gulo ninyo. So, therefore, yun lang, wealth na yun Yung wisdom mo na mismo sa loob ng sambayanan mo, sabay-sabay kayo nag-grow, hinahatak mo yung growth ng pamilya mo, kayo mismo nagkakaroon ng tinatawag na pagkakaisa, nagkakaroon ng agreement, nagkakaroon ng humility sa bawat isa, acceptance sa bawat isa, respeto sa bawat isa. Yun po yung kailangan natin Hindi natin kailangan dito yung grandiosity ng buhay na nakikita lang sa labas. Hindi po yun. Ngayon, nakikita natin yun, nangyayari sa ganito. Okay, ganito, ganyan. Meron namang employment. Okay, yung mga iba sa inyo, ni-employ Tapos, konting konting hirap lang, konting bagay lang, umaalis, bumabaklas. Paano ka asenso? Kung yung first place na kung saan ka hinubog-ligad, pinantigad, hindi ka makapagbigay ng tinatawag na yung katapatan sa bagay na ginagawa ninyo. Okay? And then, kinakaluan pa ninyo ng kinakaluan. Hindi kayo mabaklas doon mismo sa kasalanan na nandun na siya nag-i-bear doon sa blessing. Kaya ang nangyari, hindi kayo makapag-comfort doon sa place na kung saan magkakaroon ng exceeding abundant overflow of blessings sa buhay ninyo. Why? Because there is a sin that easily besets you na hindi natin kayang buhatin, hindi natin kayang eliminate, hindi natin, wala pa tayong tinatawag na tayo with faith. Hindi na-establish yung faith natin kasi nga, andun. No, sinisira lang ang bagay na yun, pabalik-balik. Kaya years and years na yung mga iba nag-comfort na umangat na, na-promote na, na-bless na, super bless sila, tataka ka. Mukhang hindi yata totoo yung word of God sa akin nung napapasok na. Totoo po yung word of God. Ang hindi totoo, yung mga bagay na ginagawa natin na hindi totoo. Unawaan po niyo yun, no? Ngayon, nagsasalita ako, hindi para i-condemn ang bawat isa. Kasi kahit sa amin lang, marami kami in-incorporate na tao. Kahit naglilinis sa loob ng bahay, okay, tinitignan namin ng mga tapat na tao, pero nakikita namin, no? Nakikita namin sa lahat ng mga tao, dahil tao nga, meron nangyayari sa loob ng bahay namin na akala nila hindi namin alam. Kumisan, nawawala itong ganito, nawawala yung ganon. Tapos pag tinanong mo, hindi naman ako nakita ganito Pero, ikaw yung kasama, ikaw yung nandun lang sa loob ng bahay. Intindihan po ba natin? Amen? I believe this is also happening to each and every one of us who has taken care with a lot of people who were with them in the home to bless them. Pero ano nakikita mo? Hello?
Ganun nangyari. Shora ba 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 Nangyari yung mga bagay na Shora ba hindi ba 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 nangyari. ba ba Ano, temptation yun sa amin para maging Shora bitter, ba 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 maging ba ba cellphone sa mga ba tao Shora naman. ba ba Pero ba hindi. ba I choose to welcome them. I choose to talk to them. I still choose to say hello. Pero yung nga lang, watching them. Hello? Amen? Kasi hindi nga nagiging tapat eh. Hindi faithful. Pag na-tempt, eto, ganyan ang gagawin. Eto, pag na-tempt, eto. Tapos sasabihin, wala ganito. Pero nakikita mo, sinusuot, pati yung mga damit, sinusuot, nakikita mo, ay, ang dami po niyan. Amen. Ngayon, ito, ano ito? Mag-resent? Hindi. Marami. Napakarami pa yung blessing ng Panginoon. Kaya ang philosophy ko, ganito eh. Madaling nawala, madaling babalik. Amen. Ang sabi this. Madaling nawala, Ora ba madaling shara ba shara ba babalik. In the Bible school, they taught us this. Okay? Pag ikaw nakipagtrabaho ka, sabi ni Papa Baker, nakakita ka ng, kala mo piso lang. Pero yung piso, yung 100, hindi magbubuo kung wala yung piso. Tama ba? Mali. Tama. Ngayon sabi ni Papa Baker, ito naintindihan. Kasi buhat ng maliit kami, tinuturuan kami ng ganyan eh. No, sa pamilya namin. Getting things that are not yours is stealing. Let me repeat that again. Getting things that are not yours is stealing, pagnanakaw. Akala mo yung maliit na bagay, kahit ano lang, maliit na bagay, kinuha mo, hindi sa'yo. That's not your property. That is stealing. Maintindihan naman nila ito kasi marami naman pag-aari yan eh. No, hingin mo. Hingin mo sa kanila. That is the proper way of having things that you are desiring. Probably you want it very badly and nakita mo hindi na nila ginagamit. Binigay nila sa'yo. Kung hindi nila binigay sa'yo, that means to say it's not for you. Ikaw yung magbago. Baguhin mo yung pagnanasa mo. Huwag mo sasabihin, takaw-takaw naman sa pag-aaral ko. Ang dami nga nila. Ayaw ko ibigay sa ayaw mo ibigay eh. The testing is not on them, it's on you. Kasi ikaw yung nagdi-desire. Amen po ba? Amen. Hello? Nitty-gritty po ito, no? Mga practical na bagay. Kasi I don't tend to go up into a place of spirituality, napaka-spiritual natin. Yung mga bagay na maliliit na nangyayari doon mismo sa maliit na pamilya natin. Kung minsan, andyan yan, yung mga kasama, yung mga na-incorporate natin, yung mga taong katrabaho natin, andyan po yan eh. Naintindihan po ba natin? Amen? Amen. Ngayon ito, minsan, gusto ko magkaroon ng trabaho, gusto ko magkaroon ng negosyo. Okay, pag tinanong mo, ano ba yung gagawin mo dun sa negosyo mo? Alam ko na lahat. Alam mo na pala lahat eh. Ba't di ka pa mag-umpisa? Ano yung kailangan mo? By faith. Basta makuha ko itong pwesto na ito. Magkano ang pera mo? Eto, ganito. O di umpisan mo. Turuan ko ng faith. Hindi ko pa kaya. Wala pa akong perang ganyan. Kung gusto mo, bigyan mo ako ng pera. Ano? Magnegosyo ka, gusto mo bigyan kita ng pera? Ikaw nakaisip niyan eh. Buhay mo yan eh. Naintindihan po ba natin? Ngayon ito, kung halimbawa mayroong taong ginamit si God, hindi mo pinersa, binigyan ka, kunin mo. Salamat ka sa Lord. Una sa lahat, tapos be thankful to the person. Have a heart of gratitude. Tama po ba? Ngayon halimbawa, binigyan ka, yung kailangan mo, 100, binigyan ka ng 20, binigyan ka ng 25, huwag mo sasabihin, kulang yan pa. Kakwalta na, sana binigyan na ka na ako, buo, 100. Ano ka? Hello? Hello? Kumisan kasi yung attitude natin, yun ang problema eh. Binigyan ka na nga, ayaw mo pang pasalamat sa Diyos, o kaya ayaw mo pang pasalamat dun sa tao. Ine-expect mo, sila magbibigay lahat sa'yo, tapos ikaw yung mag-e-enjoy na mag-e-enjoy. Pinaghirapan din nila yan, brothers and sisters. Kahit sabihin mong grasa lahat yung mismong bagay nangyari dito sa lupa, they think of it, they pray for it, they give for it. Hello? They lay down their life for it, day and night also praying for it, visualizing it, dreaming about it.
Naintindihan po ba natin? Kasi maraming ganyan sa church. Attend ng attend, attend ng attend. Gusto mag-prosper, ayaw naman gumawa. Napagod lang ng konti, ayaw na, pupunta doon sa comfort zone. Mas malaki ang sweldo ko dito. Doon, kulang. Hindi mo nakita what's make, you're focusing on the money, but you're not focusing on the things that will make you the best person of what you can be because of the shaping of God of your character. Right. Hello? Mm. Hindi, pag tinitignan mo, pera lang, alam mo, at hindi mo tinitignan kung ano yung paghubog ng Diyos sa'yo, you will lose all money. Tandaan natin to, but you will never lose character. Once it's already there, it will produce as much, more than enough for what you can have, even at the expense, or even at the extent, I would say, okay, of becoming a blessing to somebody. Amen. Amen. Saya nyo, ano? Okay lang yan. Masaya kayo. Kainin nyo. Amen. Minsan kailangan natin, kainin natin yung bitter eh. Hindi yung puro matamis. Naintindihan po ba natin? Minsan kailangan mo lemon juice, kalamansi, walang asukal. Minsan kailangan mo bawang, kailangan mo sibuyas para sumarap ka. Hello? Kanina nga, nag-uusap lang kami ng kapatid ko. Okay. Pamilya, Okay. Minsan, mga lalaki, ganito. Tandaan po ninyo ito, yung mga asawang babae, realize ninyo. Tapos, ako naman, yung sa mga asawang babae, kung paano estimahin yung mga asawang babae. Okay. Yung lalaki, ganito yun. Magpe-present siya ng isang bagay sa'yo, masasabihin niya yung ginagawa niya, kasi provider yan eh. Protector, provider, ano pa yung isa? Meron pa yung isa. No? Siya yung, kumbaga, taga-declare ng mga bagay-bagay na mangyari. Tapos, meron siya mga bagay na minsan gagawin niya. Yung mga babae naman, kung minsan, hindi marunong mag-appreciate. Puro ka na lang ganyan, nasa isip lang, pero hindi sinasabi. Nasa isip, pero makikita mo dun sa attitude nandun. No? Parang laging gusto makipag-compete nun sa asawa. Mas matindi pa rin ako sa'yo. Ito, hindi mo naman ginagawa ito. Yan ang ginagawa mo, pero hindi mo ako na-appreciate. Alam mo po yun, kung ano yun, walang respect. Pag walang respect doon, walang honor, hindi magkakaroon ng tinatawag ng equality, yung blessing at maging yung favor, maging yung provision. Bakit? Kasi hindi dinisign ni God yung babae maging ulo. Sabi ng Bible, Christ is the head of the man, and the man is the head of the woman. You honor your husband, you're honoring Christ. Hello? Hello? Amen. May kausap ba ako rito? Yung mga babae dyan. Amen po. Na kung minsan sobrang tapang nyo, minsan boyfriend pa lang, ngayon pa lang, no? Ano mo ngayon? Ano yan? Ano yan? Gaya mo nga ito. Pag ako yung ano to, bagay-bagay mo! Binigyan na, ito lang! Asa yung pang-shopping ko? Pambili ko ng bag. Magbihis-bihis ka nga. Wala akong isusuot. Kabibili lang kahapon. Wala daw siyang isusuot. Ibig sabihin mo, ibili mo na naman. Hello? Ngayon sa mga lalaki naman, importante yung unawa sa mga babae. Kailangan marunong tayong umunawa na sinabi ng Bible, wicked vessel, kahit nagpapa-alpha female pa yan, babae pa rin yan. Naintindihan po ba natin? Kahit sabihin nilang alpha ako. Alpha ka pero umiiyak ka rin. Alpha ka pero bakit ka humihingi sa akin? Alpha ka pero bakit ka
mahina dito sa bagay na ito, mahina sa ganyan, kung alpha ka. Isa lang ang alpha and the omega na kilala ko, si Jesus. Amen. Amen. Kahit tayong mga lalaki, kahit man alpha pa tayo, sinasabi ng mga nandyan sa mundo na kasupla-suplado. Walang walang visa yun kung hindi ka nakatugtong mismo doon sa alpha and the omega. Yun yung upgrade ng pagkatao natin. Let's operate the alpha of Christ in us. Amen? Are you with me? Amen. Alpha of Christ in us, brothers and sisters, has something to do with the fruit of the Holy Spirit. Paghubog ng Diyos. Tiis o endurance, okay, to the pain, pinakasagad na pain, talagang kumbaga mararamdaman mo yung talagang parang pinapatay ka nun. Kaya nga sabi ng utol ko sa Navy SEAL, kung gusto mo sumali sa Navy SEAL, sabi ko, tinanong ko, sa mga Navy SEALs, ilan ba yung mga pumapasal out of 100? Sabi niya, baka 2, 1. Hello? Alam po ninyo, pinili tayo talaga ng what yung nawag tayo ng Panginoon. Pero alam yung pinili ni God. 12, di ba? Yung isa ugat pa. Kasi yung nga manghuhudas tayo natin. No, wag wala magagalit ha. Ano na ito? Alisin muna natin yung pa-super spiritual tayo, no? Alisin muna natin yun. I am the righteousness of God in Christ Jesus. Luntag tayo ng luntag sa church. Ha? Ang galing natin, pagbaba natin, nawala na mismo yung lahat ng taas ng kamay, yung lahat ng sigaw natin, yung lahat ng hallelujah! Praise the Lord! No? Please, do something about this over your life. Nothing wrong about that. David even took off his clothes, getting to the temple of Christ. But the true worshiper is not measured by how loud, how strong you shout. It is based after the shouting, after the lights, after the entertainment in the church, after, okay, the celebrity type of that kind of spirit in the church and the grandiosity of every event, you, yourself, and God alone. That's why character is this. Character is who you are when no one is looking. Amen. Amen po ba? Yung iba hindi naintindihan yun. Yung iba, kung gagayahin mo, kung gagayahin yung lima yung kotse, gusto mo 5 ka rin. Hindi, kaya, huwag mo na yun. Kung gayahin mo yung mismong character na Christ, at saka alamin mo, bakit siya napunta doon. Ano ba yung mga steps? May steps yan eh. Minsan nakikita natin, yun lang nakikita natin, tapos gusto natin, parang vulcanizing, alam mo yun? O, lagyan mo lang hangin, boom! Kagad nakikita natin, ganun, ang bilis. No, hindi. Formation of character yan. Yung lahat ng mga mayayaman ngayon, yung mga successful na tao ngayon, dumaan sa butas ng karayom. Dumaan sa mga mahihirap na kahit yung mga yung mga drug trafficker, kahit yung pareho, yung principle, dumaan yan ng butas ng karayom para makita natin kung ano yung grandiosity ng buhay na meron sila ngayon. Positive, negative, andyan. Ngayon, doon sa maliit na bagay, hindi tayo kaya magtiis, no? Lundag tayo ng lundag. Pansinin mo, walang taong na-establish sa lundag ng lundag. Kahit yung halaman, itanim mo yung binhi, mamaya, sabi ng binhi, transfer, left, transfer. Tignan ko kung hindi mabobonsay yun. Hindi lalaki. Kasi transfer, lundag ng lundag. Pero mo yung sarili mo. Are you with me? Kaya nga relationship ito, yung mag-asawa, no? Kaya nga ito, kung halimbawa, playboy ka, o kaya playgirl ka, huwag ka lang mag-isip mag-asawa. Hindi mo kaya. Tama po ba? Hindi mo kaya. Kasi, minsan mapagsabihan ka lang. Bye-bye, alis ka na. Gagawin mong pang manipulate. Doon sa naliligaw sa'yo, kaya doon sa liniligawan mo. Di ba? Parang mag-asawa, ganun din.
Diba, mag-asawa na kayo, di mo na kailangan ligawan, di mo na kailangan gawin ito, di mo na kailangan magpasensya. Hindi, lalo ka magpapasensya. Kung pinapagpapasensyahan mo yan, nung liniligawan mo at nagpapaligaw ka, pasensyahan kayo, mas marami, mas malalim yung dapat na pagpapasensya ngayon kasi magkasama na kayo. Yung lahat ng mga kabulukan, kasiraan na dati hindi mo alam, nung binili mo second hand, diyan na magsusulputan na para sa sasakyan binili mo. Akala mo ang ganda kasi pininturahan, sinaramik pa. Ang ganda bago yung gulong. Yung pala may problemang maliit doon sa makina. Pagbili mo, kasi karamihan sa mga sasakyan ganyan eh, ang ayos-ayos. Ewan ko ba, pagdating doon sa nakabili, biglang susulput yung maraming sira. Kasi yung nga, iba na yung may-ari. Parang tayo ganyan. Dati, merong may-ari mismo yung karelasyon natin eh, galing sa ibang pamilya. Eh yung palang pamilya, marami ding sira. Eh, tayo lahat kumakatok eh. May katok tayo. Tama ba? Buti na lang naging, anak tayo ng Diyos. Yung pagkakatok natin, inaayos ni God yan. Eh, konting andar na lang nga, yun. May sira. Kakatok. Doon pala makikita mo, magmumura ka na. No? Yung pampila itong coaching ito, ang binili ko. Hindi sinabi sa akin. Tingnan nyo, nakikita natin. Doon pala nga makikita mo yung attitude. Eh, binili mo eh. Pinusto mo eh. Parang tao rin yan. Kinuha mo. Ngayon, nag-umpisa, kumatok. Nag-mens lang, kumatok. Nag-iba yung utak. Ganito pala itong taong napangsawa kong ito. No? May katok. Ikaw din may katok eh. Ang hirap pakisamahan. Ikaw rin mas mahirap ka pakisamahan eh. Aminan tayo para matanggal yung mga lahat ng mga kabulastugan natin sa buhay natin. Ito, nangungusap na ako nito. Sabi nga ni Paul, hindi ko kayo kaya kausapin spiritually. Okay? Mangungusap ako ng carnal sa inyo. Eh, kala natin yung carnality na kiwalay mismo dito sa pagkatao natin. Eh, kasama sa pagkatao mo yan eh. Yung flesh mo, eh. Iwalay mo nga itong flesh mo. Ano ka? Spirito. Meron ka bang flesh? Makikita ba meron kang spirito? Kung walang flesh. Hindi. Kaya nga si Jesus, nagsakatawang tao para maging legal eh. Si Jesus na yun Kasi mga tao nandito sa lupa, hindi ka pwede maging legal dito kung hindi ka nakikita. Kaya si Satanas kumuha pa rin ng katawan, kumuha pa rin ng katawan ng tao para i-express yung sarili niya. Ganun din si God. Tayo ganyan din po. Amen. Ngayon kung alam mo, nagkakaalaman tayo, nagpapaubog tayo sa bawat isa, bawat natin, mistake natin, okay lang. Kasi bakit? Naintindihan natin eh. Tao tayo pare-pareho eh. Walang condemnation, walang turuan. Hello, nagtatagaan sa bawat isa, nagmamahalan sa bawat isa, nagpapanalaginan sa bawat isa. Di ba? Nag-enjoy tayo sa bawat isa. Yung kapalpakan ng asawa mo, i-enjoy mo. Bakit? Nangako ka ba nung kinasal ka? Bago kayo kasal, sige, kung kayo mga binata kayo, dalaga kayo, mag-isip-isip kayo na mabuti, Kasi ganito yung kasal. Pag ganito yung kasal, saka sabihin sa'yo, you will become, hindi man sinabing you will become one spirit eh. Both of you will become one flesh, sabi ng Bible. Ang ibig sabihin nun, pati yung bulok nyo, kasiraan nyo, magiging isa kayo. Yung asawa mo, identified sa'yo. Hello? Ano ba yung gusto mong i-celebrate? Gusto mong i-celebrate yung puro successes lang? Pati yung kapalpakan nyo, i-celebrate nyo. Hello? Amen. Wala nang gusto mag-amen sa inyo, no? Okay lang. Kahit iwanan nyo ako dito. At least nasabi ko sa inyo yung totoo. Amen. Amen ba? Amen. Amen. Ganyan ko kayo kamahal eh. Amen. Ngayon, bubula-bulahin tayo rito. Ay, pag na lang. Tara na natin to, mga brothers and sisters. Tapos may minister tayo dun sa labas. Sasabihin natin, God bless you, brother. Pogi mo, no? Pagdating mo ayusin natin ang mga buhay natin. Paayos natin kay Lord yan. Amen? Hello ba? Amen. Amen. Pag kayong pareho, both one flesh kayo eh. O isang kaluluwa lang kayo eh.
You identify with your wife or identify with your husband. Kapalpakan ng asawa mo, kapalpakan mo rin. Success ng asawa mo, success mo rin. Hello, lakas ng asawa mo, lakas mo rin. Kainaan ng asawa mo, kainaan mo rin. Amen. Di magkape kayong pareho. Amen. Sabihin niyo sa Lord, Lord, salamat sa kahinaan na ito. Ito sa kahinaan namin, nakikita namin yung kalakasan namin sa grasya mo. Yun ang sabi ni Paul. Matuto kayong mag-evaluate, matuto kayong magsama, matuto kayong magbigay ng tawa ninyo sa bawat isa. Matuto kayong mag-enjoy doon sa tinatawag na learning, sabi ni Paul, to be about pantay lang ng buhay. Kaya natulog ka sa semento, natulog ka doon sa kama, hindi lang naman buong buhay mo doon ka sa semento na kaiga. Kung pinatulog ka ng asawa mo doon sa doon sa semento, ibero mo. Hello? Brothers and sisters, temporary lang lahat ng bagay dito sa lupa. Yung isang araw mo ngayon, na seemingly parang may bad trip ka sa buhay mo, the following day, it may catapult you into a place that you have never seen and experienced and had in your life. Ganyan yung blessing. Kasi sabi ng Bible, the blessing of the Lord. Hindi yung sinabing, yung dahil marunong ka, dahil ganito ko yung dumiskarte, dahil ito ka, dahil marami kang tinapos, marami kang PhD. No, hindi. The blessing of the Lord, sabi ng Bible, the blessing of the Lord will make you rich and He will add no sorrow with it. Natandaan po natin ito mga brothers and sisters. Amen. Walang mahirap kung tayo nag-ooperate tayo sa pananampalataya sa Diyos, pananampalataya sa bawat isa, sa sarili natin. Amen. Kasi kung wala kang pananampalataya sa sarili mo, pati doon sa iba, wala ka ng pananampalataya. Tandaan mo yun. Fake lang yung sinasabi mo, I believe in you, hindi ka talaga totally naniniwala sa sarili mo. Kasi anong bagay na sabihin natin sa kapwa natin is self-projection. We are projecting who we really are. Pinapakita natin sa ibang tao kung sino talaga tayo sa loob natin. In the name of Jesus, we are not the same person anymore. Kaya sabi ng Bible, no? Anong sabi niya dun sa Hebrews? Lay aside every sin that easily beset us. No? Do not stop exposing yourself to the things that are really wrong. Okay? Yung mga bagay na alam mo mali sa buhay mo. Huwag mo na expose yung sarili mo doon. Ngayon, ito, let the time process. Kung meron tayong mga na-decide, meron akong mga na-decision. Ako lang nakakakita nun. Meron akong mga choices, pero hinanda ko yung sarili ko. Anong hinanda? That I'm not going to blame anybody for what I choose to believe, what I choose to have a partner in my life. I'm going to endure it till the time being, kung ano yung dealing nando sa akin. Hello, to the extent kung sinong mapapangasawa nyo, kahit gaano kasamayan, okay, remember, you're just following the voice of God in your life. But, when you make a decision, most especially in relationship, think about this thing. Kalkulahin mo rin, hindi lang yung positive, pati yung negative na bagay. Si God, nung tinawag niya sa Hosea, sabi niya, asawanin may Gomer. Okay? Hindi siya nagbigay ng kondisyon kasi si Gomer, ganito, magiging mabuti yan si Gomer. Ayos yan si Gomer. Prostitute na eh. Intindihan po ba natin? Ang tinitignan ni God doon, hindi si Gomer. Ang inuutusan niya, si Hosea. Yung prophet ni God. Hello? Ano yung magiging attitude niya? Magko-complain ba siya? Are you with me? Ngayon, yung ibang tao magko-complain. Israel magko-complain. Prophet ba yan? Kaya ba tinasawa niya na asawanan niya prostitute, whore, to the worst. But it's not about the people, it's not about the calling. It's about the calling of God in your life. You are not measured by what they say, according to the standards of the world that they have known and what they know about it. It's about God. Inasawa na niya, okay, nag-obey na nga. Which is a reflection of who we are. It's a reflection of Israel. Still, matigas pa rin yung ulo. Ganun pa rin. Nangyari. May metaphor na bagay. May symbol na gusto niya pakita si God eh. Nag-asawa na. Ginawa na ng mabuti. Okay, ano nangyari?
Pagkatapos ng inasawa, ng lalaki uli, bumalik dun sa dati. Pinabol uli ng Panginoon. Minsan ganun po tayo. Kahit na ano po yung palpak natin, merong pinapalit si God, merong ginagawa si God sa buhay natin, pinapakabol pa rin tayo ng Panginoon. Kasi, it's not that God is chasing us. It may seem He's chasing us. It may seem you're chasing someone. Hello, are you with me? Pero dahil ganon, it's just because out of the choosing of God, dahil doon sa pagkakapili ni God sa bawat isa sa atin. Don't take it for granted. Are you with me? If God has sent someone over your life, parang sinechase ka, kahit sa cell group lang, parang leader ka, parang hinihila ka, kumusta na? Hindi ka kinokontrol. Hello, it's just because they understand something deep within the inside of them na itong taong ito, pinapahabol sa akin ng Panginoon, pinapagawa ng mabuti, hindi pa tapusan doon sa kanya. Let me be the vehicle from whom God has chosen for me to be able to serve the purposes of God dito sa taong ito. They may not recognize it, okay? They may not honor you, they may not recognize you, but never mind. As long as God recognizes you, that is the most important thing of all. Yun ang pinakamalaga sa lahat. And what you have planted into the lives of other people, you have not lost everything. You gain everything in your life. Siguraduhin mo. Amen? Alamin mo. Are you with me? Kasi ito minsan nagbabase tayo doon sa Pileo Lab, Erot Club, no? Yung mga ganon. Minsan nakala mo ganito, akala mo ganon. Minsan hindi. Hindi talaga ganon. Hindi talaga ganon. Nadidevelop ang lahat ng bagay, brothers and sisters, tandaan natin yan. Okay? Huwag tayo magbase doon sa sinasabi ng mundo na compatibility, ganito, kailangan compatible kayo, kailangan love at first sight, nandun kagad. Kung minsan, hindi man love at first sight. Kung minsan, parang pilit. Pero dahil nandun yung work of the Holy Spirit, alam mo yung nangyari, kakaroon ng mode. Sooner or later, makikita mo, ito pala yung will ni God para sa atin talaga. Kaya niyang suportan yung kalooban ng Diyos at kalooban ko. Naintindihan po ba natin? But you have to undergo the process of time, the breaking process, the pain, the molding. Amen? Yung lahat ng mga tinatawag na reshaping ng Diyos, yung lahat ng reshaping, rethinking, reevaluating, revisioning, redreaming. Okay, yung lahat ng mga bagay na yun, i-consider ko lahat yun kasi eto, hindi ka kagad tapos eh. You're not a finished product at once while you are here on earth. Yes, we are a finished product in the mind of God already, but the process is not. You have to undergo the process of times and seasons in your life. The law of seed time and harvest should operate into each and every one of us for us to be able to enjoy the fruitfulness of the harvest that we are about to harvest in this life. Where did it come from? Para yung lapis, alam mo yung lapis, no? Tignan mo yung lapis, mabuti. Diba, minsan, wala ka na naman panulat kung hindi mo isa-sharpen yung mismong lapis. From doon may susulat yung mismong kwento mo. Yung mga kwento mo, kung minsan mayroong mga kapalpakan, pero ang purpose ng lapis, kaya siya mayroong eraser, i-erase mo yung lahat ng kapalpakan na yun, baguhin mo at isulat mo uli yung kwento mo na inilagay ni God mismo sa buhay mo. Amen. Amen. Luguran yung rental at Amen. luguran yung rental taong gagamitan na nga kung gano'n na misang bala mo. Parang palingad na ka na misang bala mo, pamakarinad na ka. You have to undergo the pain of being humiliated. It's just because you have to suffer that because if you do not, ano mangyari, di ka masisave. I've been humiliated many times. I've been rejected many times. I've been, alam mo yun, in spite dun sa mga bagay, pang-aalaga mo, dun sa mga makikita mo, andyan pa rin. One day, wala na sila, pero magiging successful sila. Enjoy their success. Pero kung hindi mo kayang enjoy yung mga tao ngayon pa lang, dun sa ministry mo, baklas ka ng baklas, hindi mo makikita mag-grow yung ministry mo. Hindi mo rin makikita mag-grow yung sarili mo. Kasi yan talaga, inilagay ni God yan para ikaw muna mag-grow ka ng mag-grow. You grow in grace while you're becoming older. Not in your age, not in numbers, but in your maturity of who you are
in Christ Jesus as your persona, in His character. The character of Christ. Amen? So ngayon, umpisa nyo, alisin nyo yung pagkapikon ninyo, lalo na kung pamikon. No? Nung nag-aaral kami, bully ako eh. Kahit yung malaking tao, binubuli ko. Hindi ako kayang mabulian, mas mabilis akong tumakbo. Amen? Kaya ko mag-parkour noon, ay, nako, hindi mo mabol. Amen? Pero pipikunin kita, sasagarin kita sa pagkapikon. Ngayon, marunong kang mamikon, marunong ka rin papikon. Kung minsan, marunong tayo mamikon, problema, tayo mismo pikon tayo eh. Pag tayo pinukon, pag lang nahalo tayo eh, no? Gagalit tayo. Nung malabas yung Tabasco sauce sa mukha natin, no? Bigla tayo namumula. Brothers and sisters, enjoy your life. Good or bad, doesn't matter. We have a sanctifier. What is it? The Word of God and the blood of Jesus. I said the Word of God and the blood of Jesus. Whatever happened to you, sabi mo, my bad. Eh, kung may mali ka, my bad. Wow. Tawagin mo yung sarili mo. Tapos, sanctify yourself in the blood of Jesus and the Holy Word of God. Stop picking on yourself na para bang napakasama yung bagay na ginawa mo. Ayaw mo nang bumangon, ayaw mo nang magpatuloy, ayaw mo nang ulit makipagrelasyon kasi ang dami mong trauma. Puro mga ano lang yun, mga kasinungalingan ng demonyo sa buhay ng tao. Kahit ano pa nangyaring trauma sa buhay mo. Amen. We have the blood of Jesus. We have the Word of God. Sabi ng Bible, we overcome the enemies of our life by the power of the blood of Jesus Christ, who has cleansed us from all uncleanness, unrighteousness, unholiness, trauma, kasama lahat yan, woundedness. Kaya sabi ng Bible, Jesus was wounded for your transgressions and bruised for your iniquities. The chastisement of our peace was upon him. Now by the wounds of Jesus, you are healed. Amen? Claim natin ngayon. Okay, receive healing from Christ ngayon. Receive healing. Come on, receive healing. Say, Lord, I receive your healing right now. Father, heal me right now. Sabihin natin, Father, heal me right now. From all of my wounds. All of my childhood trauma. Come on. All of my childhood trauma. Ipahil ka ngayon sa oras na ito. Lord, heal me right now. Childhood trauma right now, generational curses, everything, oh God, of the sinful nature that has done bad unto us right now. In the name of Jesus. Separate us, oh God. Sanctify our life by the power of the blood, by the power of the Holy Word, the cleansing power of the Holy Word of God. Let all the curses of God and all of our past traumas and woundedness, let there be healing, oh God, if our spirit are marked, our souls are marked by worldly people, offenses of people, oh God. Lord, cut them off, wash them off right now, cleanse it away in the name of Jesus right now. In Jesus' name. Let there be healing of memories right now. The word says, oh God, that the memory of the just is blessed. The memory of the just is blessed. Our memories are blessed, oh God. Help us to remember your wonderful things that you have done and your judgments, oh God, that has come from your mouth. Help us to remember you in our prosperity, oh God, in the name of Jesus. Yes. Help us to remember our brothers and sisters who are imprisoned, oh God, by their own ways, oh God, or evil ways that has been practicing, Lord, or being practiced still, oh God, unknowingly, that has placed them into the personal bondage that we are in right now. Let the shackles of hell be broken and be destroyed in their souls in the name of Jesus. Right now. Help us also to remember the poor, oh God, for this is the purpose of the anointing, to preach the gospel to the poor, and that the poor may say, let the poor say I am rich, let the weak say I am strong. In the name of Jesus. Let the wounded say I am healed. Let the offended
Ora bara 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 bara. Shora ba 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 ba